morning po again mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel lang yung pong lingkod. So today is April 25, 2026. Tayo ngayon ay papunta dyan sa may Soler Resort Entertainment City. Dito yan sa may Tambo, Paranaque, Asiana Avenue, Tambo, Paranaque. Dadalhin pa natin yan sa may Paseo Park Suite, sa may Salcedo Village, Bel Air, Makati po yan. Okay po, magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at talakayan habang tayo ay papunta dyan sa ating pick-up area. Entertainment. Overheat yung ating cellphone. Kaya minsan namamatay na ng baglay. Basta yan. Dahil na po overheat eh. So alangan naman pilitin natin eh. Baka naman sumabot. So hinahayaan lang natin na pagka pahinga na. Good morning po, Ma'am Kali? Kill. Yes po, ma'am.
ang kanyang sarili nang ihayag nito na hindi siya ang mastermind sa maanumang flood control project. Ito ang paniniwala ni Senator Rodante Marcoleta matapos na humarap sa publiko kamakalawa si Romualdez at linisin ang sarili sa nasabing issue. Ni Marcoleta nang sabihin ni Romualdez na hindi siya ang utak ng katiwalian, nangangahulugan lamang na alam niya kung sino ang totoong mastermind. Sinabi pa ng senador na ang negatibong implikasyon pa ng pahayag ni Romualdez ay hindi niya iniaalis ang sarili sa anomalya, kundi sinasabi lang niyang hindi siyang mastermind o utak nito. Napuna pa ni Marcoleta na tila nakalimutan ni Romualdez na idiniin niya si dating Senate President Cheese Escudero na may kinalaman sa flood control fund. Subalit kung matatandaan, 2025 lamang anya naging Senate President Escudero, gayong ang pinag-uusapang anomalya ay nagsimula pa noong 2023 kung saan si Romualdez pa ang Speaker ng Kamara. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon, Debata, Katap RMN. Posibleng tumestigo si dating Police Colonel Royina Garma sa maglilitis ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito pinapirmahan ni dating Senador Antonio Trillanos IV matapos matanggap ang impormasyon ukol sa posibleng pagtestigo ni Garma kaugnay ng mga patayan sa ilalim ng War on Drugs ng Duterte administration. Bagaman hindi pa tiyak ang eksaktong laman ng magiging testimonya, una lang humarap si Garma sa isang komite ng Kamara kung saan tinalakay ang umano'y implementasyon ng tinatawag na Davao Model. Ito ay sinasabing sistema ng Katimpala para sa pagpatay sa mga hinihinalang sangkot sa illegal na droga. Ayon kay Trillanes, kapag kay Garma, inaasahan din tumestigo sa ICC ang iba pang personalidad tulad ng mga umano'y dating hitman na sina Edgar Motapato at Arturo Lascania. Palasyo, duda sa claim ni Vice President Sara na malinis ang record at assets. Detalye ng balitang yan mula kay Rodman Chanel Salazar. Question ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na malinis ang kanyang service record at legitimo ang pinagmula ng kanyang mga ari-arian. Ayon kay Castro, sinabi niya kung wala umanong dapat ikabahala ang Vice Presidente para hindi itong maharap sa pagdinig ng House Committee on Justice upang sagutin ang mga isyong ibinabato sa kanya. Sa halipaan niya sa sa hearing, pinipilit umano ng kampo ni Duterte na ipa-technical at mapatigil ang pagdinig. Direksyon din ni Castro ang ginawang press conference ng kampo ng Vice Presidente sa pangunguna ni Attorney Michael Powa. Mas mainam niya sana kung sa hearing na lamang humarap si VP Sara, lalo't marami naman umano itong abogado na maaaring kumabay sa kanya. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tata RMN. Proudly Pinoy na chicken inasal at adobong pasok sa world's best chicken dishes ng food website na Taste at Laugh. Yan marami pang balita sa pagbabalik ng RMN Network News. May buntag sa Pilipinas sa Idaho ng Laboratory National ang kasama sa mga naresto ng mga Bayan Commission on Elections sa mga narito na puro ng mga mainit na balita. Ako si Jenny Pahiranga. Magbabalik ang RMN Network News. Kahit saan, kahit kailan, RMN Network News ang kasama mo. Kapag may kaganapan, agad namin itong ihahatid sa inyo. Mabilis, malinaw, at mula sa mapagkakatiwalaang newsroom sa buong bansa. Luzon, Visayas, at Mindanao. Lahat ng balita nandito. Mag-subscribe sa www.youtube.com/@RMN Network News PH at RMN Network News PH. At panoorin ang latest updates sa RMN Network News YouTube channel. RMN Network News. Balitang sigurado. Balitang totoo. Mga kasama, binigyan din ng Armed Forces of the Philippines na hindi isang inosenteng sibilyan ang UP student leader na nasa Encuentro sa Negros
Occidental noong linggo kung saan 11 na iniinalang miyembro ng NPA ang napatay. Ayon kay AFP Chief General Romeo Browner Jr., si Eliza Alano ang isang UP Diliman Student Council Education and Research Counselor ay natagpuan armado at nakasuot ng combat gear sa gitna ng bakbakan sabay ng tumoso sa pagitan ng Philippine Army at mga sinasabing kasapi ng NPA. Sa panayam ng DZL RMN Manila, sinabi naman ni Philippine Army spokesperson Colonel Luis de Maala na kung totoong nasa lugar si Alano para sa work research, dapat ay may dala itong mga dokumento galing ng UP at coordinate sa mga local officials. Dapat kung ang isang ang mga estudyante na nagkakandak ng immersion o research dun sa mga communities, dapat may dala-dala itong appropriate na kumbaga sanction sila ng school or meron silang coordination ni barangay local government unit o meron silang mga certification from the local government units to ensure na talagang legitimate yung ginagawa ng research. Dito naman lagi ang pahayag ng mga member ng CPPNP kapag namatay ay ito ay mga ordinaryo estudyante nagkakontak ng research. At hindi na pinay nandiyan yung mga ebidensya na nakuha natin, nandiyan yung mga baril na talagang hindi lang basta-basta research ang ginagawa nila. Kasama sila doon sa grupo ng NPA na ganitong barilan sa ating mga sundalo. Para kay Di Maala, lumang propaganda na ang sinasabi ng mga ordinaryong residente lang ang mga nasbi dahil karagado ng mga ito ang mga high-powered firearms. May mga ebidensya rin anya na magpapatunay ng mga ito ay mga rebelde. May mga dokumento tayo nakuha no? Meron din tayo nakuha mga subversive documents. Meron din silang plan doon na nagpapatuloy na sila ay mga membro ng CPPNP at iba pang evidences no? Na mahawak ngayon ng PNP SOCO for the filing of appropriate charges and for future kung magkaroon na ng further investigation ay nakalatag naman lahat ng mga evidences natin. Sinabi po ni Di Maala na may 5 ring iniinalang rebelde ang naaresto sa follow-up operations kung saan kinumpirma ng mga ito na kasama nila ang mga nakaswestro ng militar. Tapos po sila ngayon ng PNP CIDG and may basis mo doon sa reputation nila na talagang na-identify nila at na itong mga namatay na doon kasama nila doon sa ikwento ng mga ating mga sundalo. Sa ngayon, tuloy na ang pagkakakilanlan ng 15 nasumi habang may 4 pang hindi nakikilala. Muli giniit ng Armed Forces of the Philippines na sumusunod sila sa karapatang pansaw at gumagamit lamang ng pwersa kapag kinakailangan sa gitna ng mga armado